nakakaya talaga yung gobyerno ng Imagine mo, say for example, ikaw nagtatrabaho ka, tapos nahuli ka ng boss mo, tapos nakita ka pa ng mga ka-office mo na may ginagawang karumal-dumal na pinagbibintangan ka na ganito, na ganyan, nagnakaw ka. Di ba mahihiya ka dun sa kumpanya kung saan ka nagtatrabaho or sa mga katrabaho mo? Imagine mo, hindi ba dapat ganun din yung nararamdaman ng mga senator ngayon na pinagbibintangan because of that flood control scandal? Sobrang nakakahiya. Habang tayong tatrabaho tayo, nagbabayad tayo ng buwis, ng tax. Nagtitipid tayo para sa family natin. Tapos ito may mga balita na grabe, bilyon-bilyon yung mga nasasangkot sa corruption scandal ngayon. Pero yan guys, pinakamasakit dito, hindi naman yung tungkol sa yung politika eh. Issue to about economy. Kasi guys, kapag bumaba yung tiwala ng mga investors, syempre mas kaunti yung mga pumapasok na negosyo dito sa Pilipinas. Kapag mas unti yung mga negosyo, mas kaunti rin yung mga trabaho. Syempre pag unti yung trabaho, mas babagal yung economy natin. Syempre mas ramdam to ng mga ordinary ng mga Pilipino. Kaya kung nanonood ka sa mga news, akala mo ganun lang yun, na parang tatawanan mo sila, na parang ano ba yan, mukhang mga tanga. Diba? Pero honestly guys, yung epekto niyan is actually deeper than what we think. And imagine niyo yung pondo na yun dapat sa edukasyon sana, sa healthcare sana, kasi gabi kitang-kita mo yung hirap ng mga tao. Pero na-atim nila yun, no? Though, alam naman natin talaga na even yung mga maliliit na mga local government, talaga makikita mo na may mga corruption na dyan, di ba? Laging may legal, laging may under the table, every time na may mga ganitong bilihan ng property, kaya transfer ng title lang, di ba? Alam mo yun, laging may mga under the table, laging may mga padulas sa bawat transaksyon dito sa Pilipinas. And even yung mga investors na gusto yung mga foreigner or mga foreign companies na gusto sana mag-invest dito sa Pilipinas, they really have to go through that papadulas system, 'di ba? Kasi naging sistema siya sa Pilipinas 'di ba? So hindi lang 'yan nagsimula sa mga senators, even yung mga nasa ilalim ng gobyerno natin, nandiyan yung mga corruption talaga. Kaya kitang-kita nyo talaga apektado sa mga infrastructure, sa mga serbisyo, na para sana sa mga mamamayan, yung mga opportunity na nawawala para sana mapabilis yung pag-unlad ng Pilipinas. Kaya hindi lang talaga tungkol to sa sa galit. Hindi enough yung galit na galit lang tayo eh. Nagko-comment tayo dyan sa Facebook na nagagalit tayo sa mga comment section. Hindi yan enough eh. Kailangan talaga aware tayo and maging paalala to. Bakit sobrang mahalaga talaga ang financial literacy. Kasi habang hindi natin kontrolado yung mga ginagawa ng mga nakapwesto, ang pinakakontrolado natin right now, kung paano natin mapapalago yung sarili nating pera, sariling nating skill, yung mga sources of income natin. Kasi hindi naman natin kayang ayusin yung buong sistema ng mag-isa, di ba? Pero what we can make sure is that hindi tayo nakadepende sa kinabukasan na walang kasiguraduhan ng sistema. Pero alam niyo guys, blessing in disguise rin ito nangyayari, itong exposure na to. Kasi I believe na after this exposure, magkakaroon ng awareness yung karamihan sa mga tao na, ay, nagbabayad pala ako ng ganitong kalaking tax. Ay, nagbabayad din pala ako ng VAT. Ay, meron din pala akong contribution sa Pilipinas. So, since meron akong contribution sa Pilipinas, dapat pala meron din ginagawa yung mga taong nagtatrabaho sa gobyerno para sa akin. So, itong awareness ito, I believe na makakapagpabago sa mentality ng maraming Pilipino. And hindi lang to basta-basta exposure, potentially. Ito yung gigising sa mga maraming Pilipino na mas bumoto sa mga tamang tao. And I hope yung may mga totoong puso sa Pilipinas tumakbo. Kasi ayoko naman na mag-2028, alam mo yun, magbotohan na naman, tas wala namang mga potential ng mga tao na pwedeng iboto. Sila pa rin, di ba? So sana mayroong mga mag-stand up, mayroong mga maglakas ng loob na tumakbo para sa bansa natin, na alam natin na may kredibilidad, na may puso talaga na maglingkod sa bayan. And I don't want to see the same names by 2028 sa next election natin. Kasi kung sila lang din, guys, hindi na maboto natin. So, ayan, tumakbo po kayo. Kung napapanood nyo, mag-invite natin or encourage natin yung mga tao na alam natin maglilingkod para sa atin and talagang may kredibilidad, merong maayos na historical background, may pinag-aralan, alam yung ginagawa, and most especially may takot sa Diyos. Yun na lang, may takot sa Diyos. Kasi kung walang takot sa Diyos yan, I'm sure yan talaga yung mga korap. Pero kung ikaw mismo may takot ka sa Diyos, I believe na matatakot ka rin gumawa ng masama, matatakot ka rin na magnakaw sa bayan, 'di ba? Kasi alam mo yung balik, alam mo yung magiging judgment ni Lord sa iyo. So, wala lang. Na-imbier na lang sa mga napapanood ko ngayon, kaya napashare tayo ng mga ganitong content. Pero awareness na rin to, guys.